Lord, magulo buhay namin eh. Kaya, pwede ba susunod na lang ako mag-church? Pwede ba susunod na lang ako magbasa ng Bible? Eh, magulo kasi. Sabi niya, bigatihan, kalukutan. Malulungkot kasi ako eh. Yung kalukutan, minsan, pag hindi naman mapapansin, hindi natin ma-overcome, maharap. Yung kalukutan na yun, minsan yung naglalayo sa atin. Sa piling ng Diyos. Yan ang naglalayo sa atin, sa presensya ng Diyos. Pag nalulungkot ka, maghabi na lang. Nalungkot ka na talaga. Wala na. Wala na ba masaya? Kapag pinapasaya tayo ng ating kapwa, hindi, malungkot kasi ako ngayon eh. Malungkot muna talaga ako. Meron pang choice na gano'n, no? Nalulungkot pa. Then, pag-uusig. Ito. Sometimes, ang unang umuusig sa atin, minsan, asawa, sino na anak, asawa babae, asawa lalaki. Di ba Christian ka? Bakit mo yan? Sige. Mawimindan ka, galit ka na. So, hindi mo na napapansin na yung galit mo, hindi na yung maglalayo sa'yo sa presensya ng Diyos. Sa halip na ipag-pray mo, inaway mo na ngayon. Wala na, sira na maghapon. Sira na kayo isama. Pag hindi maayos, magkatampuhan na lang. Ilang years yun. Ngayon, maaaring bukas, maaaring sa pangalawa, or minsan, nakabuti pa ng taon. Ano? Ay, hindi magkakasundo, hindi magtatampuhan. Nagutuman ba? Ano ba yan? Dahil nagugutom tayo, hindi mo na tayo maglalapit sa Panginoon. Lord, nagugutom kasi kami. Kaya, nagdaan mo lang ako, alam buhay mo na ako, saka ka na lang. Pag medyo busog na kami, saka na lang ako babalik sa'yo. Isa rin sa mga naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Kahirapan. Dahil sa kahirapan, madalas inuula yung gaman niya. Wala naman na yun. But, ang sinasabi ng Panginoon, be careful dahil yung mga ito ay maglalayo sa iyo sa presensya ng Panginoon. Hindi iwalay sa atin sa gusto mo. Ano dahilan? Ano ba? So, dahil kailangan ng pamilya mo, although Sunday, dahil sinasabi sa iyo itanin, malakas ang benta ngayon. Sayang yung ngayon. Ngayon nagbigayan ng bigayan ng 13-month pay. Ngayon nagbigayan ng bonus. Dahil kailangan natin, malaman dyan, so mangyayari, kahirapan yun. Pagpaliban natin ngayon, yung para sa Panginoon, uunahin natin yung para sa sarili. So, be careful dahil ito yung mga nagbibigay o kaparaanan na nag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, bakit? Sa paanong paraan? Halimbawa ulit, kapag ito na tayo sa point na nahihirapan tayo, madalas nakapokus tayo sa problema. Tama? Hindi tayo nakapokus doon sa magsusolve ng problema. Tama? Naghahanap tayo ng paraan para ma-solve ang problema. So, lumayo na tayo doon sa author, doon sa lumika. Halimbawa, pagka tayo sa cellphone, makitaas. Cellphone, yan. Yung cellphone, hindi niya kayang ayusin yung kanyang sarili. So, nagagawin, pag nasira, dadalhin niya doon sa magkagawa. Sa mag-aayos ng cellphone. Tama? Ngayon, pagka tayo nagkakaproblema dahil sa mga yan, saan tayo lalapit? Pagdating sa kahirapan, kulang ng pinansya, sa kalito lalapit, sinong natumatagin? Si Lord? Kayong iba? Okay, praise God, si Lord. Kayong iba, sino tatawagin? Si Bumbay. Si Bumbay na unang lalaki, bago si Lord. See? Lumayo na tayo doon dahil ang iniisip kasi
natin, yung immediate relief. Immediate relief kagad eh. Kasi pag nauhaw ka, ang iniisip mo, matanggal yung uhaw mo. So, ang kailangan mo ngayon tubig. So, hindi ito, sa totoo lang, hindi ang tubig ang kailangan mo. Ang kailangan mo, pampatpatid ng uhaw. Yan. So, sa halip na ang tubig, hahanapin mo ngayon, dahil ito mabibigay sa iyo ng pampatid uhaw, ang iisip mo ngayon, yung pampatid na lang ng uhaw, hindi na tubig. So, mostly, di ba kapag makuha ang tubig, soft drinks. Energy drink. Okay. Ngayon, bakit sinasabi ng sinasabi ng Apostol Pablo sa verse 25 na ito yung makapagbibigay sa atin, na makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon sa Kristo. Dahil nakukurap ito na nitanim. Nakukurap niya, i-feed ka niya ng kung ano-ano. Kapakanan. Para hindi ka mag-pray. Sometimes, titignan ka lang niya eh. Titignan ka lang niya, ay na. Mapapatid na yan. Ayaw na. Manghihina na yan. So, yun ha. Kaya, itong mga pagsubok na ito, na dapat, iwasan natin. Ang paraan. Balik tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang dami. Kung gusto niyo lang kalakasan, Book of Psalms. Ha? Kung gusto niyo lang knowledge and wisdom, buksan natin? Babasahin. Book of Proverbs. Yan ang wisdom. Immediate. Kung gusto niyo immediate na relief, salita ng Diyos. Sa Book of Psalms. Kung sa kapighatian ka, pag-uusip ka, dami nun. Hindi yung hanap na tayo kung kani-kani ng tao. Sometimes, ganun din naman. Sometimes, doon tayo na nakakapag-iwalay tayo sa atin sa Panginoong Jesucristo dahil doon sa tampuhan sa kaibigan. Kung tampuhan yung kaibigan, mabigat siya dahil pag nagtampo na, magkakaiwalay na, hindi na magkakaayos, hindi na magkakasundo, magkakairapan na, hindi na pagka nagkasalubong, nagkakasalisin na. Dahil yun sa mga, sometimes, pag-uusip. Sometimes, kalungkutan. Minsan, kaguluhan, kasamahan. So, dapat tayo nasa kingdom, hindi tayo nadadala doon sa mga tampuhan. Totoo meron tampuhan. Totoo yan. Pero dapat, hindi tayo nag-uusip. Amen ba? Hindi tayo nag-uusip. Dahil yung nag-uusip, yun yung kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen. Kapag tayo nakakilala na sa Panginoon, sinasabi ng Holy Spirit, huwag ka nang mag-usip. Hindi na ikaw yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako yung dati. Bago na ako sa Panginoon. Amen? O dapat, bear in mind, na ang paglalakbayin natin sa Panginoon, sa Kristo, hindi ito nakabase sa kung ano yung nakikita natin sa ating kapwa. Hindi ito nakabase doon. Kung kano yung kanyang emosyon, dapat nagkalami tayo, hindi. Manatili tayo sa salita ng Diyos na although nakikita natin yung tao yun, hindi dapat na nakikita natin yung mga pagkakamali, dapat takip yung mata. Hindi takip sa buo. Hindi nakabukasan. Kasi nakikita natin sa kadalasan, bilang isang tao, yung pagkakamali ng tao. Okay? Yun lagi. Pero, kapag ikaw nakakilala na sa Panginoon, dapat yung mga pagkakamali na yun, hindi mo na natin mapapansin. Amen. Dahil hindi na tayo dapat nang buhusga. Hindi na dapat tayo nag-uusig sa ating kapwa. Mananampalataya. Kahit nagkamali, makikita natin, nagkamali yung ating kapwa,
natin ito pagbigyan ng pag-unawa. Bibigyan natin siya ng pag-unawa dahil ang Panginoon ay nagbigay din ng pag-unawa sa atin. Nagbigay din si Lord ng pag-ibig sa atin. Palitan natin ang pagmamahal. Palitan natin ang pagpapasensya. Palitan natin ang pagpapahalaga. Dahil kaibigan natin, kasama natin eh. Hindi na, huwag na tayo natin iusilin. Ibigay niya sa natin na, bro, mahalaga ka sa akin, sis, mahalaga ka sa akin. Kapatid isa sa Panginoon eh. So, ano man yung mga pagkakamali o kahinaan ay hindi na dapat nakikita doon sa tao. Ano po ba? Ang seryoso. Seryoso tayo. Okay. Isa tayo. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw, kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatay na lamang. So, ito, sometimes ganito tayo mag-project sa isang tao. Ang sulat ito ni Apostol Pablo ay kinote niya ulit. Kinote niya ulit ito mula doon sa Old Testament. Dahil ano niyo ba sa Apostol Pablo? Yung pagkakailan lang dapat natin kay Apostol Pablo. Familiar ba kayo sa pamamahala ng sa Pilipinas? Meron executive, meron legislative, at meron judiciary. So, ang executive, yun yung presidente. Pero yung presidente, hindi magagawa ng batas. So, ang legislative, yun yung Senado at saka Kongreso. Sila yung gagawa ng batas. Yung judiciary, yun yung Supreme Court. Si Apostol Pablo, isang abogado, belong siya sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin noong araw, sa panahonan ngayon, yan yung Supreme Court. Alam na alam ni Apostol Pablo ang pagdating sa batas ni Moises. Ang lahat ng 3,000 mahigit na batas ng Israel. Alam na alam niya. Kaya gano'n na lang, kung siya magsusunod ang kanyang mga sulat, ang kanyang mga Ephesians, tawag. Dahil alam niya kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabi. Para doon sa mga mananampalataya na hindi pa na nandoon sa mga malalayong lugar na kailangan ng gabay. Sometimes, pag kasi nasabihin tayo, mga leaders, pastors, hindi, pastor, ganito talaga. Kasi ganito kami noon eh. Ano yung mga ganyang klase mindset? Na-adapt natin yung mga sinabi na na-neglect natin yung presence and leadership ng isang pastor. Dito tayo, magpapasakot tayo sa namumulong sa atin, sa ating pastor, dahil siya ay inatasan ng Diyos upang tayo binigyan, i-fit ng salita ng Diyos. More than, kasi mga pastor, mga naglilingkod sa Diyos, mas mabigat yun ang kanilang pasanin. Alam mo bakit? Family, personal, dagdag pa yun sa inyo. So hindi na lang ba, kundi makikita natin yung kanilang passion, yung kanilang pagnanais ng mga pastors and leaders, pagnanais na mailapit kayo sa Diyos, pagnanais na ang inyong kabigatan ay pinapaalala sa atin na mayroong Diyos. Sa totoo lang, kapatid, hindi kami ang makakapagligtas sa iyo. Yun yung totoo eh. Kaya nga lahat na namin sasabihin, bilang sa leader, mga pastor, ang sasabihin namin, ang ikukwento namin, ay yung nakakapagligtas sa iyo. Amen po ba? Si Jesus Christ yan. Turo ka natin, turo. Sino? Jesus Christ. Pakibasa na kayo? Jesus! Doon tayo, noon, sa Panginoon. Dahil yun, nandoon yung ating kagalingan, nandoon yung ating kalakasan,
No? Iniglag natin yan, yung mga kapighatian yan, pag-uusip na yan. No? Hindi na dapat hindi na yan dapat makikita sa isang mananampalataya. Hindi na dapat yan makikita o sila sa buhay ng mga mananampalataya ng Diyos. Amen? Nandaan po natin. Ha? Next, ang verse 37, sabi niya po sa Pablo, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan na sa niya na nagmahal sa atin. Yan. So, sa halip na magkaroon tayo ng kapighatian, sa halip na magkaroon tayo ng pag-uusip o nag-uusip, dapat, hindi sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat tayo ganun. No? Dahil sa kapila ng pagsubok na yan, sa kapila ng challenge na yan, nagiging positive thinker dapat tayo. Positibo dapat ang ating mga pananaw. Amen? Hindi negatibong bagay. No? Positibong bagay na dahil sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo minahala ng Diyos. Nakakalimutan natin minsan eh. Ba? Anak tayo ng Diyos, nakakalimutan natin minsan. Kaya ura-urada tayo ng desisyon. Tapos hindi natin alam yung solusyon, hindi natin alam yung kainatan. Bahala na. Ano pa yung sabi nga bahala na. Dalawang pagkakataon, maaaring ipagkitiwala mo sa Diyos, o maaaring wala ka ng tiwala sa maaaring nangyari. Di ba? Anong purpose ni Apostol Pablo ito? Nagsulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa parehong Hudyo at Hintil, para magkaisa sila sa pananampalataya kay Kristo na ang layunin upang maparangalan at may tataas ang ngalan ng Panginoong Hesus. Isinunod niya ito noong nasa Corinto siya sa kanyang third missionary journey. So, ang Corinto at saka yung Roma ay magkalayo. Parang ano lang yan eh. Parang Mindanao. Yung Corinto, nandun siya sa Japan. Ganun kalayo. Kasi part na ng Greece yan eh, yung Corinto. Ngayon, yung sa part na yan, yung Corinto, nung pinasok niya ni Apostol Pablo, yan yung mga lugar na meron pang mga manguhula, no? May mga nag-insenso, ano ba yun? Yung mga talagang wala pa, as in zero, pagdating sa pagkilala sa Panginoong Hesus. So, ang gusto ni Apostol Pablo dyan, sa kanyang sulat sa Roma, ay para mapaalalahanan ang mga Hintil, Hudyo, magkakaibang pananampalataya, para maging isa, hindi magkawatak-watak. Bakit nagkakawatak-watak ba ang mga mananampalataya? Dahil sometimes may ginabuusik, sometimes mayroong kalungkutan, sometimes mayroong kahirapan. Dito sa kingdom, sa ating samahan, dapat tayo magtutulungan. Pag nakita natin yung ating kapwa, mananampalataya, nahihirapan, tutulungan natin. Amen? Dadamayan natin. Amen? Hindi yung, malak yan. May sarilang buhay. May sarilang ka ng buhay. Hindi yung mindset na isang mananampalataya. Dapat tayo magtutulungan. Pag alam natin, nakikita natin, nagdadalamhati, nagdadalamhati tayo. Pag nakikita natin sa nahihirapan, tutulungan natin. Nahihirapan means pangkalahatan, maaaring emotional, maaaring physical, maaaring financial. Ano pang meron tayo na hindi naman natin kailangan magbigay ng malaki? Sa liit na bagay, ma-appreciate niya yung ating tulong. Amen? Kasi sasabihin natin, I am blessed. Blessed na tayo, pero hindi natin nagagampanan. Parang ano yun sabi niya Apostol Pablo, parang matingang, pagiging isang ganap ng Kristiyano, totoo, hindi pagkukunwari. Amen po ba? Kasi makikita tayo, magre-reflect sa ating sarili, yung nakikita ng ating kapwa. So,
Mangyayari, hindi natin may present si Lord. Hindi tayo nagiging ambassador ni Lord. Ayan yung pagiging ambassador, i-represent mo yung ang isang entity o isang bansa, pupunta ka sa ibang bansa, pero ang pangalan dinadala mo, no, ikaw ay representative ng iyong sariling bansa. So tayo, mananampalataya, kaya tayo naging ambassadors of Christ, i-represent natin ang Panginoong Isus sa kapwa natin. Amen? Sa salita ng Diyos, kapag tayo nagpapasakop, hindi lang ito nagbabago ng ating buhay. Pati yung ating buhay na hindi kakaya-kaya sa Panginoon Diyos na. Wipe out na yan. Tatanggalin na yan sa iyo. Kaya sa chronic, minsan masakit na. Dinadaan tayo sa pagsubok eh. Yung pagsubok na yan, hindi yan basta pagsabi natin parusa. Hindi yan parusa. Hindi yan parusa. Dahil yan, may kunting kirot, may kunting sakit, pero nahayaan ka tumubog ng maayos. Lumagok ng maayos sa salita ng Diyos. Amen. Nang sa ganung kaparaanan, wala tayong aasahan, wala tayong sandalan, wala tayong pananaligan, kundi ang Panginoon Hesus Kristo lamang. Amen. Sino siya? Jesus. Jesus Christ. Nag-aalanan pa kayong sabi. Dapat sabihin niyo para marinig ng iyong isip, magre-register sa iyong utak, sino yung kailangan ko. Dati ng araw, nakakalimutan mo na yan kung di mo sasabihin. Sino siya? Jesus. Jesus. Praise God. At least, yung nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na banggitin. No? Dahil sa kadalasan, sa kalaunan, masasanay tayo na banggitin yan. So, hindi na si Bombay yung babanggitin natin. Ayun mo ba? Pag kailangan natin, hindi na si Bombay. Jesus na. Ayun po. Okay. Next. So, dyan, ang tayo man yan is yung pagkikipag-isa kay Kristo. We are one in Christ. Ayun po ba? So, alisin natin yung mindset na magkawatak-watak, ha? Alisin natin yung pag-iisip na kanya-kanya. No? Sa isang mananampalataya, walang mindset na gano'n. Yung magkakanya-kanya, nagkatampuhan lang, wala na. May hindi lang pagkaunawaan na wala na. Hanggang doon ba yung ating pananampalataya sa Panginoon? Tabasi ba tayo sa kapwa natin? Ating pananampalataya. Dapat hindi. Ang nakabase dapat sa ating pananampalataya ay laking pangalan niya, Jesus Christ. Doon dapat tayo mananalig. Hindi sa ating kung ano yung nakikita ng ating kapwa. Iisa na nga rin. Iisa. Kung ano yung leadership na pinapasa sa bawat isa sa atin, dapat ganun na rin tayo. Ano yung kaya? Hindi dapat magka-hiwalay-hiwalay eh. Kung ano vision and mission ng kingdom, dapat ganun din tayo. Ano po ba? Amen. Dahil namulat or ipinahayag ng salita ng Diyos ang misyon at saka vision sa ating pastor. Ipinapasa ngayon sa atin. Na tayo man din ay ganun din ang ating gagawin. Ayun po, isang pitihin, dapat isa lang, mindset, isa lang. Isang pananaw. No? Yun ang magbubuklod sa atin bilang isang mga mananampalataya na totoo. Na hindi dapat magkakawatak-watak. No? Hindi dapat magkakahuwalay. Iisa tayo ng pananampalataya, pero dapat yung vision natin, pananaw natin, iisa lang din. Iisa din yung gusto natin. Ayun po ba? Iisa din yung pananaw natin pagdating sa kaligtasan at paghahayag ng salita ng Diyos. Ayun po? Then, sinasabi ng 1 Corinthians 11:26, sa malimit kong paglalakbay, sabi ng Apostol Pablo, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan,
sa aking mga kababayan at sa mga hindi. Yung kababayan niyo dyan, yun yung mga Hudyo. Mga panganib sa lungsod, sa ilan, sa dagat, at sa mga huwad na mga kapatid. Ayan, binanggit na dyan, dulo. Mga hindi totoong kunyari, mga kapatiran lang. So sometimes ito yung mga nagkakaroon ng disagreement. Doon sa pindiin, doon sa isang pananaw, doon sa isang layunin, dito minsan nagkakaiba. Bakit? Hindi tunay yung isa eh. Hindi totoo eh. Ano ba? Sometimes, kahit pagkailangan lang. Pag hindi, wala na. So tayo bilang isa, naging isa, or naging one, sa pananampalataya sa Panginoon, dapat iisa tayo ng titiin, iisa ng pananaw. Yun sinasabi ng Apostol Pablo sa mga Korinto. Sa ilan, sabi sa ilan, sa disyerto kasi yan eh. Sa panahon nila, disyerto yun. So ilan, doon yung part na wala na talagang tao, wala mga bahay. Disyerto lahat yun. Sinasabi ng 2 Corinthians 11:57, sabi, naranasan ko yung labis na hirap, pagod, malingit na pagpupuyat, at matinding gutom matuhaw. Naranasan ko, ginawin, ngunit wala man lang balapal. Sometimes, yung ating mga leaders, pastors, kaya ang sarili ko nila, doble yung kanilang triple yung kanilang gampanin. Sometimes, kung hindi tayo ma-assist agad-agad, ni pastor, huwag mo tayo magtampo. Ha? Huwag mo tayo malungkot agad. Maraming gampanin eh. Sometimes niya, di ba lang natin makamusta? Pastor, kumusta ka na? Wala. Paglapit ang tingin mo sa mga pastor, ilalahad ka agad natin yung ating suliranin. Kadalasan gano'n, di ba? Tama? Pero, gano'n pa man, sinasabi ni Apostol Pablo dito, na dahil nagtampo, nag-usig, nauuhaw, nagutom, nagdalamhati, it doesn't mean na ang mga leaders, ang pastors, ay hindi rin nakakaranas ng ganyan. Lahat tayo nakakaranas niyan. Lahat tayo. Sa iba-ibang kapanahunan, mararanasan natin yung mga ganong klaseng pagsubok. Kaya huwag tayo agad-agad na mag-usig. Huwag agad-agad tayong magtampo. Huwag agad-agad tayong malumbay o mamigati. Dahil sila man din, kami man din, ay mayroong karanasan na katulad niya. Time will come. Hindi naman natin nakakalimutan. Hindi namin nakakalimutan. Na-recall namin yan, kaya lang, sa time will, mayroong panahon na mabibigyan na response kung mayroon man kayang nais. So remember, na kung kami na nagsasalita, ay hindi talaga ang tunay na mga pagligtas sa atin. Ang tanging Panginoon Yesus naman. Doon din kami kumukuha ng kalakasan. Kaya sometimes po, pag-usap, huwag kayo magtampo. Pag hindi agad-agad makaka-response. Amen po ba? Amen. Kahit kami man din, ay nakakaranas na walang lamigin. Kung kayo nakakaranas na walang balaban, walang kumot, matulog, kami din nakakaranas niyan. Nakakaranas din. So hindi dapat tayo mag-conclude agad yung tampo o magalit o hindi naman papakita o hindi na natin kakausapin. Oo, mali ka paraan. Hindi dapat natin isasabuhan. Next. Dapat mahabag tayo sa ating kapwa. Ito na, solusyon ni Apostol Pablo. Una, dapat mahabag tayo sa ating kapwa. Mananampalataya, lalo na sa nangangailangan. Makikibahagi sa blessings. Sharings. Share tayo sa maliit na bagay. Kapitbahay natin, kapwa natin, kapatid natin.
pag nakikita natin ang pangangailangan, huwag na tayo mag-atubili, tulungan. Hindi po ba? Tutulong tayo. Kung may kaunti kang blessings, magbahagi ka kahit kaperaso. In fact, hindi naman talaga yung galing sa iyo. Galing yan sa Diyos. Amen. Si Lord nagbibigay sa iyo para maging blessings ka sa iba. Amen po ba? Amen. Huwag natin ipagdamot yan, ha? Sa isang mananampalataya, walang madamot. Amen. Mapagbigay. Amen po? Okay. Next. Ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang nagpapatunay sa kung ano ang matatanggap nating pagpapala, kundi dahil sa mga pagpapala ating natanggap, maging pagpapala tayo sa iba. Amen po ba? Naging pagpapala pa tayo sa iba. Amen. Sure kayo, ha? Si Lord ang sinasabihan nyo, hindi ako. Amen. Naging pagpapala tayo sa iba dapat. Dahil dito natin magagampanan, isa sa mga gampanin natin, yung magiging blessing tayo sa iba. Kung hindi man tayo nagariyan, kung hindi pinansyal, bakit emotional? Kung may problema, kausapin natin. Kung may pinansyal problem, tulungan natin. Eh wala man tayong malaking tutulong, hindi natin masolusyonan ng buo, ibigyan natin ang pagkaya natin ng kapraso. Amen po ba? Amen. Hindi naman, siguro hindi naman yung kawalan sa atin. No? Kasi sapat naman ang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Amen? Sapat, walang kulang eh. Okay? Sa verse 26, sabi niya, ayon sa sulat, dahil sa iyo buong araw kami pinamatay, turing nila sa amin ng tupang kakatay na lamang. Kaya sometimes, makikita natin yan, ha? O dapat, aware tayo, ha? Aware. Dahil sa may mga pagkakataon na hindi dapat tayo matutuwa kapag nag-t-shirt or nadapak yung ating kapwa. Hindi tayo pa tayo matutuwa, sinasabi niya. Kahit napagkabang, ayan na. Sasabihin na kapit tayo, ayan na, mag-aaway na yan. Ayan na, magtatalo na yan. Dapat hindi tayo gano'n. No? Na pag ginagatungan pa natin kung matutuwa. Yan ang maisip ng taning. Maisip ng taning na yutuusan ka para gawin yun. So, dapat aware tayo. So, kailangan babad sa salita ng Diyos. Amen. Kung meron tayong time, habang nagtutupi ng gamit, buksan natin yung cellphone, may cellphone lang tayo. Downloadan nyo yan ng Bible apps. Basahin nyo. Kung hindi nyo mapasa, Pastor, malabo mata ko eh. Meron namang audio yan eh. Amen. O click pala yung audio, lakasan mo. At least, habang tutupi ka ng gamit, habang nagwawalis ka, sa bulsa mo lang, o may airpod ka, naririnig mo. Pwede po ba? Dapat walang kuwang eh. Ang kaaway. Walang puwang ang kaaway para tayo nilangin. Yung mga tayo na nakaupo ka lang, o sa halip na manood ka ng TV, mga fake news, o magkasa ka ng Bible. At least hindi ka mag-alala. Tama? Hindi mo nakaalalahanin, mamaya pala. At least sa salita ng Diyos, nabibigay pa sa atin ang kalakasan. Sabi ng awit 44 verse 22, ito yung kinote ni Apostol Pablo. Dahil po sa inyo, kung araw kami pinapatay, turo nila sa amin ay mga tupang kakatayin, pangkatay. Kaya so, yun yung binuha ng Apostol Pablo doon. Sabi niya, ang aklat ng mga awit o songs, ito, background ito, historical background, biblical, historical background matungkol sa sulat sa Book of Psalms. Ang sabi niya, ang aklat ng mga awit o songs ay sinulat mula sa magkakaibang panahon ng mga kaganapan at kwento ng mga Israelita. Ito ay nagsilbing aklat ng mga awit sa bawat yugto ng kanilang mga buhay at ang kalahati ng buong aklat ng Salmo ay sinulat ni Haring David. At ang nalabing mga pahina ay sinulat naman ni Haring Solomon. So sila, marami yan. Tutukoy sila
It is a book of compilation. Tungkol doon sa mga kaganapan, sa mga buhay na nangyari sa mga Israelites. Ngayon, anong nangyayari dito? Paano ito ating maya-adapt? Pinapahayag ni Haring David na maunawaan ang nagbabasa. Tayo yun. At may kaya na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at isabuhay ito. Ito yung ating memory verse or pananggalan pagdating doon sa pagdadalamhati, kahirapan, pag-uusig. Ang sinasabi niya dahil doon dito natin dapat nakabase yung ating emosyon, yung ating isip, sa salita ng Diyos. May Book of Psalms. Nandun yung napakarami nun. Kung gusto nyo ng kagalakan, kung gusto nyo ng kalakasan, basahin natin yung Bible. Tayo mamili. Tapos scroll down lang tayo sa cellphone. O kung ano yung sinabi ng tao, totoo. Totoo ba talaga yun? Kung tayo mismo nagbabasa, salita ng Bayan, salita ng Diyos, hindi tayo maligaw. Ayun po ba? Sinasabi ng 1 Corinthians 4:9, sa palagay ko, kami mga apostol, si Apostol Pablo ulit nagsasabi nito, ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay ang mga nahatulan kamatayan, isang panuurin o sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Para kami nasa tablado, sometimes doon sa pag-uusig, inaantay lang natin na magkamali yung tao. No? Hindi ganun May pangyayaring ganun. Inaantay lang. Kahit na nakakalimutan yung mga mabubuting gawa, nakakalimutan yung mabuting pakikisama, sometimes mayroon pa rin. No? Iilan na parapan. Yan na. Magkakamali na yun siya. Aware tayo ulit natin doon dahil yung mga ganyang mindset, hindi yung mindset na mananampalataya. Inuudyukan ka lang itanin para gawin yun. Nang sa ganun, mag-uusig ka. Uusigin mo na yung tao. Na sinasabi ng Lord, huwag tayo mag-usig, huwag natin husgahan. Paadatan yung Apostol Pablo sa atin. So, verse 37, at ang verse naman siya, so hindi sa lahat ng mga ito, hindi, sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pa magtatagumpay sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa atin. Sinabi ng Apostol Pablo, kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. Sa 1 Corinthians 15:57, sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sometimes, ang katagumpayan hinahanap natin sa tao. Nakikita natin, may kakayahan yung tao ito. Solusyonan yung problema ko. Capable siya ng solusyon sa problema ko. So, doon pa lang, nakatingin na agad tayo sa tao. Hindi sa Diyos. Ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, magpasalamat tayo una sa Diyos. Kung tayo nakakaranas ng kapagyarihan, pag-uusig, tagutom, o kahirapan, pagpapasalamat pa dapat natin yan, tama. Hindi una daing. Unang pasalamat. Uunahin yung pasalamat bago daing. Aray. Okay? Yan. Yung mga nakaraang mga panahon na nakatayo ako rito sa pulpit, unang tayo. Meron na akong karamdaman. Kaya sabi ko kay Pastor, pagka pumutumba, Pastor, nahawak ako sa pulpit, tapos sisigasan na kita, meron ako ngayon, papalitan ako ngayon. Dahil kung tayo ngayon, talagang inaatake ko ng kalaban. Pero, salamat sa Panginoon, sabi nga ng 1 Corinthians, pasalamat tayo pag tayo makaranas. Ako nakaranas ng ganun. Nararanasan ko na tayo dito, naanay, hihilo, na lambot na lambot. Pero nilaban ko, lumaban ako. So dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pangako ng Diyos, lumaban ako. Nakatayo ako. Nakasurvive for at least 10 minutes. So
Sa biyaya ng Panginoon, ang pinalakpakan nyo, hindi ako. Amen. Jesus. Sino? Si Jesus Christ. Biyaya ng Diyos lang yun. Tayo man din. Pag nakakaranas tayo, dapat una, Lord, thank you. Pinaalala mo sa akin sa pagsubok na ito na kayo ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Thank you, God. And yung, ano ba yan, Lord? Binigyan mo ako ng iba. Ano ka na eh, nagreklamo ka agad eh. Dapat unahin natin muna pasalamat. Dahil doon, dahil sa mga problema na yan, dahil sa mga pagsubok na yan, mas lalo dapat tayong nakapit sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo dapat mawindan. Hindi tayo dapat mag-isip na kung ano-ano na. Sa kay Lord muna. Diba? Nabanggit ko nga kanina, pag ang isang cellphone nasira, saan natin nadali? Saan magkagawa? Saan magkagawa na? Cellphone, signature. Eh pag tayo nagka-problema, saan tayo lalapit dapat? Sa Jesus Panginoon. Christ. Amen? Yan. Ang sinasabi ng Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Ito yung malimit inukurak ng tanim. Ito yung malimit binubura ng tanim sa ating isipan. Yan. Kaya magbantay tayo, bantay natin maigi. Ang sinasabi ng Romans 5:8. Pinatunayan na ni Lord eh. Huwag na tayo mag-doubt. Kapag dumating tayo sa pagsubok, huwag na tayo mag-doubt. Wala nang pagdududa. Nilapit natin kay Lord. Tapos gagawa din tayo ulit ng paraan. Gawin natin, paraan natin. Naranasan ko yan times. Noong panahon na nakaraan taon. Nakaraan buwan. Pumunta ako sa doktor, napapagamot ako, sabi ng doktor, 85,000 kailangan. Ang pera mo sa bahay, 4,000. Kulang. 85,000. Wala kang sapat na pera. Sabi ng isip ko, saan tayo kukuha ng pera? Talas ka lang dyan, si Lord bahala. Amen. Nang time na yun, uwi na kami, maladala namin gamot is almost 2,000 pesos na. So, 3 days na yun naman. Sabi ko lang, anak niyo ko. Declare kagad ako. Lord, anak niyo ko. Dahil anak niyo ko, kayo magpuprovide ng pangangailangan. Amen. Kayo magbibigay sa akin ng sapat na halaga. Hindi ho ako, sabi ko nga, nagilagay ako sa misis ko, hindi ho ako pulubi. Hindi ko kailangan manghingi sa tao. Limitado kakayahan mo eh. Hindi ko kailangan manghingi. Lord, ako, anak niyo ko. Hindi ako pulubi, anak niyo ko. Yung tayo 3 days, wala pa. Wala, so, tumitin pa ako hindi sa panalangin. Na pinalala sa akin ni Pastor, anong silbi pagiging anak natin? Anak tayo ng Diyos ko. Maasa tayo sa akin. Sige Lord, sorry ha, nakas talaga ako. Niremind sa akin ni Lord, akala ko ba pinakubaya ko na sa akin yan? Bakit naghanap ka pa ng paraan? Sa iyo. Sometimes ganun tayo eh. Bibigyan natin kay Lord, pero hanap pa rin tayo ng paraan natin. Kasi naiisip natin, hindi satisfied tayo sa Panginoon. Anong gagawin ni Lord? Hindi tayo satisfied. Madalas. Tama ba? Maaaring hindi lang ako na nakaranas nun. Pero nung pinaubayan ko kay Lord, wala akong ginawa sa bahay. Prayer and fasting. Prayer without ceasing. Biglang dumating, after 4 days, biglang may dumating. Kasi, sabi ko Lord, ano ba ito? Kailangan ko na nagamutan, 85,000. Kaya sabi ni Pastor, declare mo ang iyong financial breakthrough sa Panginoon. Declare. Okay, sige. Isip-isip ko, sige Pastor, gagayan ko. Dineclare ko, Lord, pupunta sa amin yung pera. Mula silangan, mula kanluran, mula sa timog, mula sa hilaga, pupunta sa akin dahil gagalitin ko siya para sa aking pangailangan financial. After 6 days, may nagpadala, hindi ko alam.
Hindi ko inaasahan yung padala. Thank you, Lord. Sometimes, doon tayo sinusubok. Alam mo, pag may lalapitan tayo, tao na bibigyan tayo. Ito tayo pagka pinagpuntahan natin. Pwede sila mag-deny. Bro, wala ko sila. Ba? Sometimes, gano'n. So, bakit doon tayo maghanap doon sa pabiguan? Doon sa hindi natin sigurado. Doon tayo tinatanong natin kay Lord. Amen? Amen. Ang kailangan natin, hanapin natin kay Lord. Amen? Amen? Baka makalimutan niyo pa yan. Nakilang pangalan yan. Dapat doon tayo humingi. The same thing na pinapatutuwa ko sa inyo. Within 2 weeks, yung 85,000 na complete ko. Complete. Nabibili ko lahat yung kailangan naman para sa aking medication. Imagine, wala 3,000. Nilipit-lipit kong pera sa pa. At sa time na yun, yung unproduction, 2 days, 3 days lang, within a week. So, sapat lang, sapat lang sa amin pang araw-araw na buhay. Pero na-encourage ako nung sinabi ni Pastor, i-declare mo yan sa Panginoon. Dahil siya lang nagbibigyan. Sagot sa anong mga ating problema. Sabi na Galatians chapter 2, verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sariling buhay. Ito yung mga memory verse na dapat natin memorize eh. No? Ito yung mga kalakasan natin sa salita ng Diyos pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga problema. Hindi na tayo, hindi na ako, hindi na ikaw yan, nabubuhay ka yan. Si Jesus na yan nakikita sa iyo. Amen? Amen. Ang Panginoon dapat ang nakikita sa ating sarili. Hindi yung ating nakaraan, hindi yung ating noon. Binago na tayo ng Diyos. Amen? Pinalitan niya na yung dating tao, mapag-alala, mapag-uusig, nasa kahirapan. Pinalitan niya, tinanggal yung binura na yun. Bago na tayo ngayon. Bago ka na, sabihin mo sa kapatid mo, bago ka na ngayon. Bago nila lang sa Panginoon. Alam niyo bakit? Yan ang yung mga Bible verse, mga memory verse na pilit talaga binubura ng tanig na hindi nyo napapansin. Idadaan niya kayo sa mga kaabalahan. Sa halip na makapokus tayo sa prayer, dinadala niya tayo sa kakabalahan. Magbukas ka ng cellphone. Magbukas na ako ng cellphone. Memory verse pa nga babasahin ko. Pero hindi, nag-i-scroll down ka na, dami na. Nililito ka na doon. Wala ka na sa focus. Dapat, focus tayo sa salita ng Diyos. Sinabi ng Efeso, chapter 5, verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ito yung mga solusyon. Kanina, verse natin. Next, ito, Ephesians 5, verse 2. Mamuhay tayo ng may pagmamahal. Kabaliktaran doon sa pang-uusig na tinuturo sa atin italin. No? Sa halip mag-uusig tayo, sa ating kapwa, dapat ang tingin natin sa Kanya mayroon ng pagmamahal. Hindi na napapansin mo mga kasalanan, pagkakamali. Amen po? Amen. Sa Colossians chapter 3, verse 1 to 3, sabi diyan, yamang binuhay kayo muli nakasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung mindset natin about sa kingdom. Yung mindset natin about sa pinagharian na dapat ng Diyos. At ang mindset natin, anong meron sa kingdom? Joy, peace,
Ano pa? Love. Pag-asa? Love. Pagmamahal? Yan. Yung fruit of the Holy Spirit. Amen. Nananatili sa kingdom yan. Amen? Pag-asa. Yun dapat na nating isira sa buhay. Sabi sa verse 2, ang mga bagay na panlangit, ang iniisa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen? Ang mga langit, ano ba yun? Mga langit na yun. Pagmamahal. Ha? Kapayapaan. Yun dapat ang nakikita ng, sa atin ng mga hindi mananampalataya. And verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang iyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Yung identity natin, dati dapat wala ngayon. Ang identity dapat na makita sa atin ay identity ni Jesus Christ. Mapakunawa, hindi nag-uusig. Hindi nagtatampo. Hindi dapat nagkakanya-kanya. Yan ang paalala ni Apostol Pablo. Dahil yung buhay natin nakatago na sa Panginoong Kristo, kasama ng Diyos. Nandun yung ating buhay. Yan ang life natin makabuluhan. Yan may bagay. Isa sa buhay natin araw-araw. At sa tingin ko, kahit hindi kayo magsasalita, kahit hindi kayo magbigkas, kapag nakikita nila sa atin, sa bawat isa sa atin, ang Panginoong Kristo, wala nang pag-alinlangan, paangat natin. Makakasama natin sa araw-araw na mayroong salita ng Diyos, makakasama natin sa pagpupuri sa Panginoon tuwing Sunday. Ano ito ba? Isa lang yung ilin eh. Mag-iilig lahat eh. Mga kapatid, sa tingin ng iba, at sometimes sa ating din, in reality, sa totoo, parang hindi madali ang buhay. At parang puro pagsukot, puro pahirap. Hindi po, palitan natin yung mindset na yun. Palitan natin. Bakit? Kapag ang isang ginto ay hindi mo masasabing puro kung hindi mo siya talaga tutunawin sa puno. Hindi lalabas ang kanyang karakter, yung king, yung kanyang pagiging puro ginto kapag hindi talaga isasalang. Bakit? Bakit? Para malaman? Tinitest, kung ikaw po magsasala ng ginto, tatanggapin naman basta-basta? Tinitesting. Tinitesting yan dahil doon malalaman kung gaano kahalaga. Sa testing na yon, dapat hindi natin iiwasan. I-endure natin. Lagpasan natin. Bakit? Doon tayo. Doon natin mapapatunayan ang katatagan ng ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Matutunan. I hope matutunan. Salamat sa iyong blessing. Salamat sa